Ay, group transit pabalik, no? So, dalawang transit. Saan ba naman? Kung na po natin pahirapan ng sarili natin. Transit na po tayo, huwag na po natin pahirapan ng sarili natin. Sa Pilipinas, patungong Visayas. Dahil po alam naman natin sa Pilipinas, ay hindi naman po talaga ganun ka-accessible. Ano po? May kodi ko muna. Ang una po namin inalagay ay inaccessible transportation and transit facilities. So alam naman po natin, airport, seaport, and terminals po. Una-una na po yan, hindi po accessible. Ano po? Ano po ang nagiging epekto nito? Nagdudulot po ito ng hirap sa paglalakbay at dagdag stress bago pa tayo makauwi sa ating mga tahanan. At syempre po, nilalabag din po ang karapatang magkaroon ng ligtas at maayos na kondisyon pabalik sa ating mga tahanan. Tama po ba? At number 2 po, lack of disability in inclusive assistance. So sa Tagalog, kakulangan ng tulong ano po sa inclusion at saka sa mga emergency support. So nagiging issue po dito yung walang sapat na mga tauhan o sistema para tumulong sa mga persons with disability kapag may aberya, emergency, at pagbabago sa mga biyahe. So nagiging epekto po, nagdudulot po ito ng panganib o pagkaabala sa biyahe pabalik sa ating tahanan at nababawasan ang dignidad ng migranteng may disability. At number 3 po, discrimination and documentation barriers. So, ang mga issue po ay ang mga ilang migrante na may kapansanan ay naantala sa immigration o travel clearance dahil sa concerns o kakulangan sa dokumentong nagpapatunay ng fitness to travel. So, ang nagiging epekto po, lumalabag sa prinsipyo ng pantay na oportunidad at walang diskriminasyon. At ang panghuli, dagdag na emotional at financial na pahasanin ng mga persons with disability na umuuwing migranteng manggagawa. Yun po at maraming salamat po. Okay, thank you, sir. Klaro-klaro ang mga puntos na kanilang ginawa. Okay, last group. Ready na po tayo? Last group, ang return group. Ready na po kami bumalik. Okay. Arthur! Return!